Ako si Lyra. Ako yung tahimik lang sa gilid. Yung tipong sanay magtiis kaysa magsalita. Lumaki ako na mahirap. Hindi yung sakto lang, kundi yung tipong kailangan mong mamili kung kakain ka ba o magbabayad ng pamasahe. May nanay ako, siya lang ang meron ako. Tatay ko matagal nang wala, iniwan kami noong bata pa ako. Si mama, kahit mahina na ang katawan, araw-araw naglalako ng gulay. Kahit umuulan, kahit tirik ang araw. Minsan, uuwi siyang basa sa ulan, nanginginig, pero nakangiti pa rin. Okay lang to anak, basta makakain ka lang, lagi niyang sinasabi. Ako naman, pangarap ko lang noon, makapagtapos. Sabi ko sa sarili ko, balang araw, ako naman ang mag-aahon sa amin. Pero hindi pala ganun kadali. Dumating yung panahon na sobrang gipit na kami. Wala kaming pambayad ng tuition. Wala na ring mauutang, kaya napilitan akong huminto. Hindi ko sinabi kay mama na nasasaktan ako. Ngumiti lang ako sa kanya. Mama, okay lang, magtatrabaho muna ako. Sa totoo lang, durog na durog ako noon. Nagtrabaho ako bilang kasambahay. Araw-araw akong pagod, araw-araw akong umiiyak sa gabi. Pero tinitiis ko kasi alam kong para to sa kanya. Lumipas ang ilang taon. Unti-unti, nakaipon ako. Kahit papaano, nakapagpatayo ako ng maliit na bahay. Hindi siya maganda, pero para sa amin, parang palasyo na. Isang araw, umuwi ako galing trabaho. May dala akong bagong sapatos para kay mama. Mama, tingnan mo para sa'yo to, masaya kong sabi. Pero hindi siya sumagot. Tahimik lang ang bahay. Kinabahan ako. Mama, ulit ko, nanginginig na. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko siya, nakahiga, nakapikit, at doon ko na-realize, huli na pala ako. Hinawakan ko yung kamay niya, malamig na. Ma, gumising ka, may dala ako, para sa'yo, umiiyak kong sabi. Pero hindi na siya nagising. Sa tabi niya, may lumang sapatos, butas na, pudpud na. Yun pala yung ginagamit niya araw-araw habang ako, iniisip ko na okay lang siya. Hindi niya sinabi sa akin na nahihirapan na siya. Hindi niya sinabi na masakit na ang katawan niya. Kasi ayaw niya akong mag-alala. At ako, hindi ko man lang napansin. Hindi ko man lang naibigay sa kanya yung konting ginhawa habang buhay pa siya. Ang aral. Minsan sobrang busy natin kakahabol sa future. Nakakalimutan natin yung ngayon. Yung mga taong mahal natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan sila nandyan. Hindi sapat na sabihin mong, babalikan ko sila pag okay na ako. Kasi minsan, pag handa ka na, sila naman ang wala na. Kaya habang nandyan pa sila, iparamdam mo na, hindi sa pera, hindi sa regalo, kundi sa oras, pagmamahal at presensya mo. Dahil sa dulo yun lang talaga ang mahalaga.